Find your partner. Find your partner, ay sabing servant leader, at sa ating pagpanapak, lahat tayo'y nagagala. Sa Diyos tayo'y umasa, at sumampalataya, na lahat ng ating hinihiling, ngayon na ating tatanggapin. Find your partner. Find your partner, ayon sa ating servant leader, at sa ating pagpanapak, lahat tayo'y nagagala. Sa Diyos tayo'y umasa, at sumampalataya, na lahat ng ating hinihiling, ngayon na ating tatanggapin. Find your partner, ayon sa ating servant leader, at sa ating pagpanapak, lahat tayo'y nagagala. Sa Diyos tayo'y umasa, at sumampalataya, na lahat ng ating hinihiling, ngayon na ating tatanggapin. Find your partner, ayon sa ating servant leader, at sa ating pagpanapak, lahat tayo'y nagagala. Sa Diyos tayo'y umasa, at sumampalataya, na lahat ng ating hinihiling, ngayon na ating tatanggapin. Find your partner. Lakasan ang panahon. Ating servant leader, at sa ating pagpanapak, lahat tayo'y nagagala. Sa Diyos tayo'y umasa, at sumampalataya, na lahat ng ating hinihiling, ngayon na ating tatanggapin. Purihin ang Panginoon. Okay. Back to your partner. Ang unang tatanong mo sa partner mo, do you love me? Do you love me? 1 plus 1. Do you love me? Anong sasagot mo? Ano? Sasabihin mo, you know that I love you. 1 plus 1, You love me. 3 plus 3, Know that I love you. nagsasabi pa kayo ng totoo? Okay. Well, anyway, yung outline di ko nakagamitin sa kabat mali yung kanyang kinopya eh. Sasabihin nyo, maglingkod ka sa akin na walang bayad. One plus 1, Do you love me? 3 plus 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. I know that I love you. 7 plus 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Naglingkod ka sa akin na walang bayad. purihin ang Panginoon. Now, hindi ko sila masisisi kasi nang isulat ko ang outline, madaling araw, inaantok pa ako. Ang naisulat ko siguro doon, John 20, verses 15 to 30. It should be John 21, verses 15 to 25. The third time, verse 17 says,
The third time, Jesus said to Simon, Simon, son of John, do you love me? Peter was hurt because Jesus asked him the third time, do you love me? He said, Lord, you know all things. You know that I love you. Then Jesus said, feed my sheep. Pangatlong ulit tinanong si Pedro ng Panginoon, Pedro, mahal mo ba ako? Ano ang sagot ni Pedro? Ang sagot niya, alam mo Panginoon, walang nalilihim sa iyo. Mahal na mahal ko kayo. Anong utos ng Panginoon? Kung ganon, maglingkod ka ng walang bayad sa akin. Naunawa niyo ba yon? Okay. Taas ang inyong mga prayer request. At sa pamagitan ng inyong mga prayer request, lahat ng inyong ginugol na panahon upang paglingkuran ang Panginoon sa pamagitan ng ating kapwa ay may gantimpala kayong tatanggapin. Dapat lang na natin siyang ay pasalamatan ngayong paman. Let's give Him thanks with a grateful heart. Jesus Christ, His Son, give
ang Panginoon. Okay, baba yung mga hawak kamay. And balik sa itaas ang mga kamay na nagpupuri sa Diyos na dakila. Okay. Tasa kamay, sa bilang kong tatlo, kakalabitin mo ang katabi mo. Kakalabitin mo yung katabi mo, yan, sa balikat. Sa balikat, tatlong ulit yung kakalabitin. Sasabihin nyo, mahal kita, mahal kita, mahal kita. Ulitin nyo nga. Isa, dalawa, tatlo. Mahal kita, mahal kita, mahal kita. Purihin, purihin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Okay, you may be seated. Opo tayo. Actually, mayroon kong patatandaan sa inyo dalawang letter. Isa L, nagsisimula. Ang pangalawa, nagsisimula sa letter T. Ano ang unang word which starts with L? Lakasan nyo. Love. Yung pangalawang word nagsisimula sa T. Ano? Trust. Sino makakaula ng pangalawang word? Truth. True. Sana TL, true love. Ito LT. The first word is love. The second word which starts with letter T is test. Love test. Yan ang ating pagninilayan ngayon. Ang tunay na pag-ibig ay sinusubok. Tulad ng pananampalataya, dinadarang sa apoy, sapagkat ito'y higit pa sa ginto. Iyan ang pag-ibig ng Diyos. Para papatunayan natin na mahal natin ang Panginoon sa pamagitan ng ating pagmamahal sa ating kapwa, iyan po ay sinusubok. Tinatawag kong love test. Ito ang dinaanan ni Peter, ni San Pedro. Tatandaan nyo, 3 ulit na itinatwa ni San Pedro si Jesus nung siya ay hinuli at pinahirapan hanggat sa ipinako sa cross. Ang sabi ng iba, bakit 3 ulit tinatanong ng Panginoon si Peter, do you love me? Well, one of the topics I discussed is, one is, love has to be expressed. Ang pag-ibig ay hindi lang pakiramdam. Hindi lang bahala na siya. Hindi lang sinasabing action speaks than words. Sapagkat kung tunay na ikaw nagmamahal, sasabihin mo. Amen ba? At pangalawa, hindi mo lang sasabihin, patutunayan mo sa gawa. Amen ba? So sa Israel, noong panahon ng Panginoon, at bago siya nagkatawang tao, may isang mahalagang utos. It's found in, the first text is found in Deuteronomy chapter 10 verse 12. It says, "And now, O Israel, what does the Lord your God ask of you? But to fear the Lord your God, to walk in all His ways, to love Him, to serve the Lord
your God with all your heart and with all your soul. Bayang Israel, ito ang nais sa inyo ni Yahweh. Magkaroon kayo ng takot sa Kanya, lumakad sa Kanyang mga daan, at tuntunin at siya lamang ang inyong paglilingkuran ng buong puso at kaluluwa. Narinig niyon? So ang pag-ibig ay hindi lang iniisip, hindi lang winiwika, kundi sinasamahan ng gawa. Now, kung natatandaan nyo, pinaliwanag ni Bishop Mercado noong nakaraang Sabado ang tungkol sa pag-ibig ng Diyos. SSS. SSS. Social Security System. Ibig yung unang S, ano? Selfless. Anong ibig sabihin ng selfless? Wala ang sarili. Wala ang sarili. Less eh. Selfless. Nagmamahal, hindi dahil sa minamahal siya, kundi minamahal niya yung hindi kaibig-ibig sa Kanya. Ganyan ang kalagayan natin noon. Di man tayo karapat dapat mahalin, sapagkat matitigas ang ulo natin, sinasabing babalik ng tuwing Martes at Sabado, hindi namang bumabalik ng Martes. Sinasabi natin, simulan tapusin ang gawain, hindi pa tapos, nag-aalisa na. Amen ba? Bato-bato sa langit, ang tatamaan nito, huwag sa akin magingit-ngit. Mahal ko kayo, kaya ko kayo kinukulit. Amen ba? Kaya ko kayo kinukulit. Ganon din ang ginawa ng Panginoon kay Pedro. Bagamat si Pedro ay itinatwa siya ng 3 ulit bago tumilawak ang manok, pero ang pagmamahal ni Jesus kay Pedro ay hindi nabawasan kailanman. Amen? Kaya, nung makita na siya muli, nang muling mabuhay ang Panginoon, tinanong si Pedro, Simon, si Peter noon, di ba? Son of John, do you love me? Unang tanong. Anong sagot ni Peter? Yes, Lord, I love you. So sinabi niya, hindi niya sinabing, alam mo yung Panginoon. Alam na talaga yun ng Panginoon. Pero kinukulit ng Panginoon si Pedro para sabihin niya ang totoo. Sapagkat kung hindi ka na magmamahal, wala sa puso mo, hindi lalabas ang nguso mo. Hindi mo masasabi. Amen ba? Paulit-ulit, binabahay ko sa inyo yung aking pag-ibig sa aking may bahay. Nung kamagkana kami, ang tanong ko sa kanya, do you love me? Ang sagot niya sa akin, may anak na tayo. Nung 4 ng anak namin, tinangkuloy siya, do you love me? 4 ng anak natin. Nagtatanong, pero hindi niya masabing, yes, I love you, sapagkat hindi naman talaga ako niya mahal. Sinasabi naman niya yun. Na magkaroon kami ng 10 apo, tinangkuloy siya. 10 ng apo natin, do you love me? 10 lang ang apo natin eh. Pero si Peter, sinabi niya, yes, Lord, you know all things. You know that I love you. Kaya kinulit si Peter ni Jesus para sabihin niya ang totoo. Ano ba talaga ang nararamdaman mo? Sapagkat out of the heart, the mouth speaks. Kung ano ang nasa puso, siyang lalabas sa nguso. Kung wala sa puso mo ang pagmamahal na tulad ng sa Diyos,
wala kang maririnig, hindi mo masasabi yun. Kaya lang, ang tandaan nyo, hindi naman nagpapakita sa atin ang Panginoon. Amen ba? Nakita nyo naman Diyos. Sa pamagitan ng ating kapwa. Amen ba? So, love has to be tested. Now, may dagdag ako doon sa sinabi ni Bishop Mercadong 3 S. Ang una sa kanya, selfless love, sacrificial love, marunong magsakripisyo, no? Kahit magastos yung pamasahe, dumarating para sambahin at paglingkuran ang Diyos. Kahit matraffic, maagang umaalis sa bahay para makarating ng maaga sa gawain. Amen ba? Kahit gabi na, hindi nagmamadaling uwi sapagkat kailangan tapusin niya ang kanyang pagsamba sa kanyang Diyos. Yan ang true love. Yan ang true love. Now, dadadagan ko pa ng isang S yun. US. US. Yung sa kanya, selfless love. Ano yung pangalawa? Sacrificial. The third is saving love. Pag-ibig na nagliligtas. Now, but may pang-apat doon. Tatawagin natin US. US. The first word it starts with letter U. Ano yon? Unlimited daw. ano. The first U. Unconditional. Unconditional. The letter S stands for service. Unconditional service. Ang pag-ibig ng Diyos ay naglingkod sa tao bilang isang alipin, unconditionally. Hindi niya sinabing, mamahalin kayo at ako'y magpapaalipin sa inyo, basta mahalin niyo rin ako. Hindi sinabi ni Jesus yon. But He did it unconditionally. And accordingly, iyan ang hinihingi sa atin lahat. Buong puso nating mahalin ang Diyos sa pamagitan ng ating pagmamahal sa ating kapwa. Unconditional. Hindi kinondisyonan. Mamahalin ko siya kung mamahalin din niya ako. Mamahalin ko siya kung magbayaran niya ako sa utang niya. Mamahalin ko siya kung pautangin niya ako. Walang kondisyon na ganun. Iyan ang unconditional service. Now, loving is serving unconditionally. Ito ang iniutos ng Panginoon kay Pedro 3 ulit. Ang sabi niya, feed my lambs, feed my sheep, take care of my lambs. Pakanin mo ang aking mga malilit na tupa, pakanin mo ang aking mga tupa, alagaan mo sila. Hindi sinabi ni Jesus kay Peter, babayaran kita, gagantimpalaan kita. Amen ba? Now, ang tanong ko sa inyo, magagawa niyo ba yon? Kahit hindi niyo kilala? Kahit na hindi nagbabayad sa inyo ng utang, kahit hindi kayo pinauutang, kahit hindi sa iyo niya nagbabayad ng renta, wala akong pinatatamaan Ganon po ang pag-ibig na hinahanap sa atin ng Panginoon. Now, one of the stumbling block ng pag-ibig na ito sa ating kapwa ay yung pagpapatawad. Laging kalakip yan. Pag mahal mo, hindi pa nagkakasala, pinatatawad mo na. Amen ba?
kahit paulit-ulit, 70 ulit na magkasala sa iyo sa maghapon, patatawarin mo pa rin. Iyan ang unconditional love. So, this kind of love has to pass a series of tests. Susubukin yan. Tulad ng ating pananampalataya, susubukin. Sa lahat na nakikinig ngayon, lalo na sa ibang bansa, lalo na kayong mga tinawag ng Panginoon upang maglingkod sa Kanya sa pamagitan ng ministeryong ito ng El Shaddai DWXI PPFI, lahat tayo dito tinawag, walang pangakong allowance. Amen ba? Walang pangakong love offering. Ang sinasabi lang sa Biblia, ikaw na pinagpapala dahil sa pangangaral ng mabuting balita, bahaginan mo yung nangangaral sa iyo. Amen ba? Para lalo kang pagpalain. Para lalo kang pagpalain. Amen ba? Isa pa, huwag kang mangangako sa mahal mo na hindi mo tutuparin. Amen. Amen. Kaya bago ka mangako daw, sabi sa aklat ng Ecclesiastes, pag-aaralan mo mabuti para hindi ka nasusubo. Later on, babawiin mo. Ay, hindi ko pala kaya. Mahal pala yun. Hallelujah. Sapagkat ang pinangakuan mo ay hindi si Brother Mike, hindi yung kapwa mo, kundi ang Panginoon. Amen. Tatandaan nyo, anumang gawin natin sa ating kapwa, ay sa Panginoon natin ginagawa. Amen? Now, sa isang talinghaga, it's called the parable of the Good Samaritan. Ipinakita ng Panginoon doon na hindi lahat ng taong tumatawag sa Kanya ng Panginoon, Panginoon, ay makapapasok sa karaanan langit. Kung di sila lamang nakasusunod sa kalooban ng Kanyang Amang nasa langit. Amen ba? So, ang isang nagtanong na Parisiyo, at sino naman ang aking kapwa? Sino naman ang aking kapwa? So, nagbigay siya ng isang talinghaga. May isang binugbog. Halos iwan ng patay noong bumugbog. May dumaan na isang Parisiyo. Anong ginawa nung dumaan ng una? Tiningnan lang sa kainiwasan. May dumaan na isang galing sa Samar. Borongan Samar. Kaya tawag sa kanya Samaritano. Hindi niya kakilala. Nakita niya nakahandusay doon sa daan, nilapitan niya. Kita niyang bugbog na bugbog, duguan. Kaya pinahiran niya ng kanyang langis, yung duguan, at dinala sa isang panuluyang bahay. At inalagaan niya doon ng isang gabi. At pinagbilin doon sa may-ari ng panuluyang bahay, alagaan niyo ito, ako ay magpapatuloy sa aking gawain, pero bukas babalik ako. Kung anuman ang gastos ninyo sa taong ito na hindi ko kilala, babayaran ko sa inyo. Babayaran ko sa inyo. Ngayon ang tanong ng Panginoon, sino sa dalawa na nagpakita ng kanyang pakikipagkapwa? Ang Samaritano, yung galing sa Samar, hindi yung galing sa Cebu o galing sa Davao. Kaya tawag sa kanya, the Good Samaritan. Bakit Good Samaritan? Because he did something good to the person whom he did not know.
Hindi man niya kilala, ginawa niya ng mabuti. Tinulungan niya. Sapagkat iyon ang nararapat sa kanya bilang may pananampalataya at may pag-ibig sa Diyos ng Israel, iyon ang ginawa niya. Iyan din ang hinahanap sa atin ng Panginoon araw-araw. Patunayan mo na mahal mo ako. Huwag mo lang sasabihin, I love you, I love you, I love you, pagkatapos sasampalin mo. Lakasan niyo, hallelujah. Nasusundan niyo ba? So, the third test is sa bandang huli. Bandang huli. Gusto niyong malaman? Sa Sabado. At sama-sama, kaya't siya ay sumama. At ito'y ating ipapangako, babalik tayo. Limates sa Sabado. Nais mo magpalagi, simulan at tapusin ang gawain. At may mahalaga pang sasabihin, ang punong likod natin sa mga aral ni El Shaddai. Iginhawa ang ating buhay at bumuti pa ang tulay. Umuwi tayong sabay-sabay. Kaya't halina, sama-sama, kay El Shaddai ay sumamba. At ito'y ating ipapangako, babalik tayo. Limates sa Sabado. Nais mo magpalagi, simulan at tapusin ang gawain. At may mahalaga pang sasabihin, ang punong likod natin sa mga aral ni El Shaddai. Iginhawa ang ating buhay at bumuti pa ang tulay. Umuwi tayong sabay-sabay. Kaya't halina, sama-sama, kay El Shaddai ay sumamba. At ito'y ating ipapangako, babalik tayo. Limates sa Sabado. Kaya't halina, sama-sama, kay El Shaddai ay sumamba. At ito'y ating ipapangako, babalik tayo. Limates sa Sabado. Babalik tayo. Limates sa Sabado. Babalik tayo. Limates sa Sabado. Purihin ang Panginoon. Hindi pa tayo tapos, ha? Hindi pa tayo tapos. Sa Sabado, may iwan ko sa inyo ngayon na pagnilayan nyo, 3 salita. Ang unang salita, nag-i-start sa letter I. Pangalawang salita, nag-i-start sa letter P. Ang pangatlo, nag-i-start sa letter N. IPN. IPN. Pero tapusin natin ang mensahe ngayon kay Peter tungkol sa love test. Malalaman natin sa bandang huli kung tayo ay pamasa sa panawagan ng Panginoon tungkol sa pag-ibig. Kailan nyo malalaman yon? Sa bandang huli. Sa bandang huli, sabihin. Pag sinabi ng Panginoon, pass your paper test papers. Diba sa exam, mayroon yan eh. Lahat na exam, mayroon grade. Gine-grade. Dito, sa College of Divine Wisdom, may grade akong binigay sa kanila para makuha nila yung full scholarship. Ang sabi ko, walang
subject na babagsak below 90, you'll get full scholarship, libre lahat. No? Ang sabi nila noon, ang taas naman yun. Ang sabi ko, mababa nga yan. Sapagkat ako nung nag-aaral ako, ang pinakamababa ko, 99.5. Naniwala ba kayo doon? Yan ang binabahagi ko sa inyo. Kung anong binigay sa akin ng Panginoon, ang sabi sa Biblia, freely have received, freely give it away. Ibigay mo sa kanila. Ngayon, may final examination, may final test tayo pagdating ng huling panahon. Yan ay masusumpungan nyo sa Matthew 25. Chapter 25, verses 35 to 36. It says, "For I was hungry, and you gave me something to eat. I was thirsty, and you gave me something to drink. I was a stranger, and you invited me in. I needed clothes, and you clothed me. I was sick, and you looked after me. I was in prison, and you came to visit me. Sapagkat ako'y nagutom at inyong pinakain, nauhaw at inyong pinainom. Ako'y isang dayuhan at inyong pinatuloy. Ako'y walang maisuot at inyong pinaramtan. Nagkasakit ang inyong dinalaw. Ako'y nabilanggo at inyong pinuntahan." Kaya ang sabi niya, halina kayo, pasok na kayo sa kahariang inilaan sa inyo noong pamanguna. Ang tanong nila ng mga nasa kanan, kaya huwag kayong kakaliwa. Hindi qualified yung nangangaliwa. Sa kaliwa. Ang sabi niya sa kanan, kayo mga pinagpala ng aking Ama, pasok na kayo sa kahariang inilaan sa inyo noong pamanguna, sapagkat nung ako'y hubad, inyong dinamtan. Nung ako'y nagugutom, inyong pinakain, hindi nyo akong kilala. Nung ako'y may sakit, inyong inalagaan. Nung ako'y nasa bilangguan, inyong dinalaw. Ang tanong nila, kailan ka naman namin nakitang walang damit? Kailan ka naman namin nakitang dayuhan, isang dayuhan, etc., etc. Anong sagot ng Panginoon? Yung lahat na ginawa nyo sa inyong kapwa, sa akin ninyo ginawa. Amen ba? So tatandaan natin, our love will be tested. And at the end, we will reap the harvest if we pass the test. The first test of love, true love, is forgiveness. Pagpapatawad para magkaroon ng manumbalik ang relasyon. Iyon ang ginawa ni Jesus kay Peter. Sabi sa isang bahagi ng kasulatan, Peter was reinstated by the Lord with those questions. But Jesus knew that Peter loved him truly. Kaya lang natakot. Natakot. Yung pag-ibig ay walang takot po yan. Hindi po yan natatakot. Kahit na bantaan kayo, na kapag kayo ay bumalik dito, umuwi kayo ng hating gabi na, iitaking kita. Natatandaan niyo nagpatutulong sa Araneta Astrodome noon, isang sister natin na ayaw nang umuwi. Kako bakit? Sabi niya, Brother Mike, pwede bang sa inyo na ako umuwi? Kako bakit? Sapagkat galit na galit ang mister ko pag pumunta ko dito sa El Shaddai. Ang aking mister niya mamamatay tao. Kako, anong banta sa'yo? Pag ako daw hindi natigil dito, bumalik dito, wag na akong uuwi sapagkat
pupugutan niya ako ng ulo. Ang tanong ko sa kanya, mahal ka ba ng mister mo? Oo naman anya, mahal ako. Nakikinig ba ngayon sa radyo ang mister mo? Ang sabi niya, minsan nakikinig. Kako nakikinig yon. Sa ngayon, sabihin mo sa kanya, Han, uwi ko dyan, madaling araw na. Umuwi siya. Diyan sa Antipolo. Pagdating niya sa bahay, bukas ang ilaw. Bukas ang pintuan. Ang sabi ng kapitbahay niya, Mari, saan ka ba galing? Kanina pa naghahasa ng itak ang mister mo. Hallelujah. Kanina pa niya hasa ng itak. So naisip niya, mahal ako niyan. Uwi ako. Mapapatunayan ko sa kanya ang pag-ibig niya kung pupugutan niya ako ng ulo. So, bukas ang pintuan. Nandoon ang itak sa lamisa. Ang tanong sa kanya, pagdating niya, kumain ka na ba? Tasa kamay niyo. At hindi lang yon. Ang sabi niya, akala ko ba'y pupugutan mo ko ng ulo? Maari bang gawin ko sa yan? Mahal naman kita. Pagkatapos noon, bumalik ulit sa gawain. May dala ng panyo. Kako ano yan? Pinabibless po ng mister ko sa'yo. See? Dahil sa hindi siya natakot, napatayan ng kanyang minamahal, pati yung kanyang asawa ay na-convert po sa El Shaddai. Amen ba? So sa Sabado, isipin nyo na ngayon, anong ibig sabihin ng IPN? Pag nahulaan nyo yan, lahat ng takot nyo mawawala. Lahat ng kailangan nyo darating sa inyo. Lahat ng karamdaman nyo gagaling. Amen ba? Tasa kamay nyo. Tasa kamay nyo. Sabihin nyo, Panginoon, sa pag-uwi ko ngayon, hanggang sa muli nating pagtatagpo sa darating na Sabado, turuan niyo po ako. Ano po ang ibig sabihin ng IPN? Sa ngalan ni Jesus, alam kong ito'y ituturo sa akin ng Espiritu Santo. Amen? Okay. Tasa kamay. Pagtapon ko sa inyo, ito ang sisigaw nyo. Tinatanggap ko ito. Galing sa Panginoon. Ano ang tinatanggap nyo? Ano yun? IPN, sabi nyo. IPN, tinatanggap ko ito, buhat sa Panginoon. Ulitin nyo nga. IPN, tinatanggap ko ito, buhat sa Panginoon. IPN, tinatanggap ko ito, buhat sa Panginoon. God bless you. Love, 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 tayo magmamahalan. Love, 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 tayo magkamayan.